Sinabi ko sa kanya na lilipad ako pa Cebu para sa isang business conference. Ito yung tipo ng biyahe na madalas kong gawin, kaya hindi siya maghihinala ng kahit anong kakaiba. Hinalikan ko siya noong umagang iyon, pinagmamasdan ang mga mata niyang may pamilyar na kislap na natutunan ko ng kilalanin. Pero may kakaiba sa kanyang haplos, parang walang laman. May pag-aantala sa kanyang yakap, isang masyadong mahabang paghinto sa pagitan ng kanyang ngiti at ng kanyang mga salita. Ilang linggo ko nang pinagdurugtong ang mga piraso ng isang palaisipan na ayaw kong buuin. Isang di pamilyar na pabango sa kanyang damit, yung mga tawag mula sa ate niya na tumatagal hanggang hating gabi, mga biglaang halakhak na nanggagaling sa kabilang kwarto kapag akala niya ay hindi ko naririnig. Sumisigaw ang aking mga instingto ng mas malakas kaysa sa aking rason at noong umagang iyon, habang isinasara ko ang pinto, nagpasya akong hindi ako sasakay ng anumang eroplano. Imbes na pumunta sa airport, nag-drive ako sa kabilang dulo ng Manila at nag-book ng kwarto sa parehong hotel na ni-reserve niya para sa despedida de soltera ng kaibigan niya. Aksidente kong nahanap ang kumpirmasyon, isang printout na walang ingat na nakatupi sa loob ng kanyang bag habang hinahanap ko ang aking mga susi isang hapon. Room 412. Ang pangalan sa reservation ay hindi sa kanya, kundi sa lalaki, ang boss niya, Miguel Reyes. Ang lalaking masyadong nagtatagal ang kamay sa kanyang balikat tuwing may mga hapunan sa kumpanya, na ang mga mensahe ay palagi niyang binubura bago ipakita sa akin ang kanyang telepono kapag nagtatanong ako kung sino ang nag-text. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan nito sa bahay, may nag-iiba sa kanyang boses, nagiging mas malambing, mas maingat. Noong una, akala ko ay imahinasyon ko lang, ang halimaw ng selos na niloloko ang aking isipan. Ngunit ang maliliit na detalye ay nagsimulang maipon na parang mga patak ng tubig na kalaunan ay nagpapaapaw sa baso. Nagniningas ang dibdib ko sa tahimik na galit habang nagche-check-in ako sa hotel, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking mukha na ginagamit ang parehong maskara na matagal na niyang pinagpraktisan. Iniabot sa akin ng receptionist ang susi ng may profesional na ngiti. Room 614. 2 palapag sa itaas niya. 2 palapag sa itaas ng kasinungalingan na matagal ko nang pinaniniwalaan. Nang gabing iyon, naupo ako sa katahimikan, pinakikinggan ang ugong ng lungsod mula sa bintana. Hindi talaga natutulog ang Manila. Palaging may bulong ng buhay na tumatagos kahit sa pinakamadilim na sandali. Nanginginig ang aking mga kamay habang inihahanda ko ang maliit na kamera na dala ko. Isang di kapansin-pansing device na nakakubli bilang isang keychain na binili ko sa isang tindahan ng electronics malapit sa Gilmore. Ni hindi ako tinanong ng tindero kung para saan ko ito gagamitin. Hindi ako sigurado kung ano talaga ang hinahanap ko. Ebidensya, kapanatagan, o marahil ang lakas upang tuluyang bitawan ang ilusyon na matagal ko nang pinanghahawakan. Ano man ito, mahahanap ko ito ngayong gabi. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang matagal nang alam ng puso ko, ngunit pilit na itinatanggi ng aking isipan. Naalala ko ang unang beses na naghinala ako. 3 buwan na ang nakalipas sa anniversary party ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nasa isa kami sa mga mamahaling restaurant malapit sa Makati Avenue, yung tipo ng lugar kung saan mas mahal pa ang isang kupita ng alak kaysa sa isang buong pagkain. Nasa kabilang dako siya ng bulwagan, kausap siya. Walang halata, walang anumang maituturo at masasabing, ayan ang ebidensya. Ngunit ang paraan ng kanyang paghilig sa lalaki kapag nagsasalita, ang paraan ng pagkislap ng kanyang mga mata kapag may sinasabi ito, kahit ang paraan ng nerbiyos niyang paghawak sa kanyang buhok, lahat iyon ay iba sa kung paano niya ako tinitingnan. Nang tanungin ko siya ng gabing iyon, habang nagdadrive kami pa uwi, sinabi niyang nagiging katawa-tawa ako. Boss ko siya, Jose. Kailangan kong maging mabait sa kanya. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang depensa na parang inensayo, na para bang matagal na niyang inihanda ang sagot na yon bago ko pa man itanong. Pagkatapos noon, nagsimula na akong makapansin ng mas maraming bagay. Ang mga text na dumarating ng hating gabi na nagmamadali niyang isina-silent. Ang mga meeting sa trabaho na hindi may paliwanag na tumatagal hanggang alas 9, alas 10 ng gabi. Ang araw na umuwi siyang may bagong pulseras na hindi ko pa nakikita dati. At nang tanungin ko kung saan niya ito nakuha, nag-atubili siya ng 1 segundo bago sabihing binili niya ito para sa sarili niya sa isang sale. Pumunta ako sa mall, kinabukasan.
Ang pulseras na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 25,000 piso. Hindi iyon isang bagay na basta-basta mo lang bibilhin sa isang sale. Nang gabi bago ang biyaheng ito, habang natutulog siya, tiningnan ko ang kanyang telepono. Hindi ko ito ipinagmamalaki, ngunit ang desperasyon ay maaaring gawin kang isang taong hindi mo na nakikilala. Natagpuan ko ang mga binurang mensahe, mga pira-pirasong usapan na sinubukan niyang tanggalin ngunit naiwan na nakabackup sa cloud. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, sabi ng isa. Magiging perpekto ang weekend na ito, sabi ng isa pa. Lahat galing sa kanya. Lahat ay sinagot ng maliliit na puso at mga nakangiting mukha. Naramdaman ko na parang bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. 12 taon kaming magkasama. 12 taon ng pagbuo ng buhay, ng pagpaplano ng hinaharap, ng paniniwalang kami ay isang koponan. At lahat ng iyon ay gumuho dahil sa mga 3 salitang text message. Nang madaling araw na iyon, habang nakahiga akong gising at nakatitig sa kisame ng aming kwarto, ginawa ko ang aking desisyon. Hindi ako makikipagkumpirma. Hindi ako gagawa ng eksena. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng panibagong kasinungalingan o ibalik ang sitwasyon para palabasin na ako ang paranoid. Sa halip, kailangan ko ang katotohanan sa pinakadalisay at pinakasariwang anyo nito. Kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Makuha ito. Magkaroon ng di matitinag na ebidensya ng kung ano ang matagal nang tinanggap ng puso ko, ngunit patuloy na itinatanggi ng aking isipan. Ngayon nandito ako, sa walang pangalang hotel na ito, sa isang kwartong amoy industrial detergent at mga pansamantalang buhay ng libu-libong estranghero na natulog na sa kama na ito. Sinuri ko muli ang kamera. Puno ang baterya. Ang memory card ay may sapat na espasyo para sa ilang oras na pag-record. Handa na ang lahat. Tiningnan ko ang aking relo. Halos 11:00 na ng gabi. Ayon sa mga mensaheng nakita ko, darating sila bukas ng hapon. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi niya rito na magpapanggap siyang may migraine sa despedida de soltera para makatakas ng maaga. Ang galing. Ang perpektong pagkalkula. Nagsalin ako ng isang basong whiskey mula sa minibar at umupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Manila na kumikislap sa malayo na parang mga nahulog na bituin na natrap sa aspalto. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas, ang ilusyon ay tuluyang mababasag. At bagamat may bahagi pa rin sa akin na may absurdong pag-asa na nagkakamali ako, na lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na malapit ko nang kumpirmahin ang kataksilan na unti-unting pumapatay sa akin sa loob ng maraming buwan. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Hinayaang sunugin ng whiskey ang aking lalamunan. Ito na ang huling gabi na ako ang lalaking kilala ko. Bukas anuman ang makuha ng kamera na yon, magiging iba na ako. Isang tao na tumingin sa katotohanan ng diretso at nakaligtas. Ang umaga ay dumating na nababalot ng manipis na hamog na nagpapamukhang malabong alaala sa lahat. Minsan ay ganito kung magising ang Manila, lalo na sa Taglagas. Kapag ang lungsod ay natatakpan ng kulay abong kumot na nagpapalabo sa mga gilid ng realidad. Nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Hindi makatulog ng higit sa ilang oras na balisa. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti, at naiisip ko kung ilan sa mga ngiting iyon ang totoo at kung ilan ang bahagi lamang ng isang perpektong inensayong pag-arte. Pumwesto ako sa kapihan sa tapat mismo ng hotel. Isang maliit na lugar na may mga mesa sa labas kung saan ang mga taga-Manila ay umiinom ng kanilang kape at kumakain ng pandesal bago simula ng araw. Umorder ako ng isang kapeng barako na halos hindi ko nagalaw. Hawak ko lang ito sa aking mga kamay para magkaroon ng gagawin, isang dahilan para maupo doon ng hindi nakakahalata. Ang waiter, isang matandang lalaki na may maputing bigote, ay tumingin sa akin ng may tahimik na pangunawa. Na tanging ang mga taong nakakita na ng napakaraming kwento ng tao ang nakakaintindi. Halos 2:00 na ng hapon nang sa wakas ay makita ko siya. Nakasuot siya ng malalaking salaming pang-araw na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Ang buhok niya ay nakatali sa isang mataas na ponytail na nagpamukha sa kanyang mas bata kaysa sa kanyang edad. Nakasuot siya ng masikip na maong at isang puting blusa na hindi ko pa nakikita dati. Marahil ay binili niya ito para mismo sa kanya. Nabaliktad ang sikmura ko sa ideyang iyon. Hila-hila niya ang isang maliit na maleta
Yung tipo na dinadala para sa mga weekend getaway. Ang aming maleta. Yung binili namin ng magkasama sa isang biyahe sa Baguio. Maraming taon na ang nakalipas, noong masaya pa kami, noong naniniwala pa akong siya ang taong makakasama kong tumanda. Tumating siya ilang minuto pagkatapos, na para bang sinadya nilang hindi magkasabay para hindi makitang magkasama. Ngunit alam ko ang totoo. May dala siyang isang brown na leather briefcase at isang jacket na marahil ay mas mahal pa kaysa sa isang buwang sweldo ko. Si Miguel Reyes ay palaging ganoon, lahat sa kanya ay sumisigaw ng tagumpay at kapangyarihan. Siguro, bahagi iyon ng atraksyon. Ako ay isang ordinaryong arkitekto lamang, isang taong nagbabayad ng mga bayarin sa tamang oras ngunit hinding-hindi magkakaroon ng kislap ng madaling pera na taglay niya. Nakita ko kung paano dumampi ang kanyang kamay sa likod nito habang dumadaan sa tabi niya. Isang kilos na mukhang kaswal, ngunit puno ng pamilyaridad. Ang dampi na yon ay nagsabi ng higit pa sa 1,000 salita. Sinasabi nitong kilala kita, sinasabi nitong akin ka. Sinasabi nito ang lahat ng kailangan kong malaman, ngunit sumisira sa akin na masaksihan. Nanikip ang aking sikmura na parang may pumiga sa loob ng aking dibdib. Bawat tibok ng puso ko ay umaalingaw-ngaw na parang mga yabag sa isang pasilyo na walang laman, hungkag at malungkot. Sinundan ko sila sa loob ng hotel. Pinapanatili ang sapat na distansya upang hindi mapansin. Ang lobby ay elegante ngunit walang personalidad na may mga sahig na marmol na umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang. May iba pang mga bisita na gumagalaw, mga negosyanteng nakikipag-usap sa telepono, isang mag-asawang turista na nag-aaral ng mapa ng lungsod. Lahat ay napaka-normal, napaka-pangkaraniwan, habang ang mundo ko ay gumuho sa mabagal na paraan. Ang mga pinto ng elevator ay nagsara sa pagitan namin at narinig ko ang kanyang halakhak na humihina sa metalikong katahimikan na iyon. Iyon ay isang tawa na kilalang kilala ko. Ang parehong tawa na madalas pumuno sa aming bahay tuwing linggo ng umaga habang naghahanda kami ng almusal ng magkasama. Ngunit ngayon ay iba na ang tunog, mas magaan, mas malaya, na para bang sa akin ay palagi siyang may pinipigilan at sa kanya ay malaya siyang maging siya. Ang ideyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa mismong kataksilan. Ginamit ko ang hagdan. Kailangan ko ang pagkilos. Kailangan ng katawan kong gawin ang isang bagay sa nerbiyos na enerhiya na nagbabantang ubusin ako. Umakyat ako ng 4 na palapag. Ramdam ko ang pagbilis ng aking hininga, hindi dahil sa pisikal na pagsisikap kundi dahil sa aking masasaksihan. Pagdating ko sa kanyang palapag, naririnig ko na ang mahinang tunog ng pagsasara ng pinto. Room 412. Naroon na sila. Tumayo lang ako doon sa pasilyo na walang laman, na may mga ilaw na fluorescent na marahang umuugong sa itaas ng aking ulo. Ang pasilyo ay amoy industrial air freshener na may aroma ng lavender at libu-libong buhay na dumaan dito. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling mga lihim. Sumandal ako sa pader, naramdaman ang magaspang na wallpaper sa aking likuran at sinubukang kontrolin ang aking paghinga. Ang kataksilan ay may amoy, sumusumpa ako. Matapang at mabigat na parang paglanghap ng usok na galing sa iba na sumusunog sa iyong baga mula sa loob. Inilabas ko ang maliit na kamera mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot. Ang sakit na matagal nang nagnininga sa aking dibdib ay lumamig at naging isang bagay na mas matalim, mas tiyak. Ito ay purong focus. Konsentrasyon. Hindi na ito tungkol sa umaapaw na emosyon, kundi tungkol sa pagdodokumento ng isang katotohanan na malapit ng hindi maitanggi. Inilagay ko ang kamera ng maingat sa ibabaw ng frame ng isang bintana sa dulo ng pasilyo. Inaayos ang anggulo upang makuha nito ang pinto ng room 412. Hindi perpekto, ngunit pwede na. Pinindot ko ang record button at nagsimulang kumislap ang pulang ilaw na parang isang maliit na artipisyal na puso na tumitibok sa dilim ng pasilyo. Hindi ako pumasok ng bigla. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng eksena. Naghintay lang ako. Umupo ako sa sahig sa dulo ng pasilyo, bahagyang nakatago sa likod ng isang pampalamuting haligi, at naghintay. Narinig ko ang mga tunog ng hotel sa paligid ko. Ang bulong ng isang telebisyon sa isang kalapit na silid, ang kalansing ng cart ng housekeeping na gumagalaw sa ibang palapag, ang mga mahinang boses ng mga bisita na nagsasalita sa mga wikang hindi ko nakikilala. Ang mga oras ay lumipas ng napakabagal.
Tiningnan ko ang aking telepono nang hindi talaga nakikita kung ano ang nasa screen. 3 beses kong binasa ang parehong artikulo ng balita nang hindi pinoproseso ang kahit isang salita. Ang isip ko ay nasa ibang lugar, natrap sa paulit-ulit na mga imahe ng kung ano ang malamang na nangyayari sa likod ng pintong iyon. Ang imahinasyon ay maaring maging mas malupit kaysa sa realidad minsan. Pinupunan ang mga patlang ng mga detalyeng sumisira sa iyo. Bandang 6:00 ng gabi, nakarinig ako ng paggalaw. Mga yabag na papalapit sa pinto mula sa loob. Mabilis akong tumayo, inayos ang aking postura, naghahanda. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas na sigurado akong maririnig nila ito sa kabilang pader. Ang kamera ay patuloy na nagre-record. Ang pulang ilaw nito ay matapat na kumikislap, kinukuha ang bawat segundo ng bangungot na ito. Ang doorknob ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Pumesto ako sa tapat mismo ng pinto, ilang metro ang layo, sapat na malapit para hindi niya ako maiwasan. Sapat na malayo para mapanatili ang ilang emosyonal na distansya. Bagamat sa totoo lang, walang sapat na distansya sa mundo para protektahan ako sa mangyayari. Huminga ako ng malalim, naramdaman ang hangin na pumupuno sa aking baga at pagkatapos ay lumabas sa isang kontroladong pagbuga. Ito na ang sandali. 12 taon ng pagsasama, 12 taon ng tiwala, 12 taon ng pag-ibig na pinaniwalaan kong totoo. Lahat ay malapit ng gumuho sa sandaling bumukas ng tuluyan ng pintong iyon. Wala nang atrasan. Wala nang paraan para magpanggap na hindi ko alam, para mabuhay sa komportableng kamangmangan na nagpanatiling gumagana sa aming pekeng pagsasama sa loob ng maraming buwan. Bumukas ang pinto, at naroon siya, ang aking asawa, na lumalabas mula sa silid ng ibang lalaki. Sa sandaling iyon lahat ng nakaraan ay naging abo. At mula sa mga abong iyon ay magsisimulang lumitaw ang isang bagong bagay. Isang bagay na hindi ko pa nakikilala, ngunit nararamdaman kong nabubuo sa kaibuturan ng aking sarili. Isang bersyon ng aking sarili na hindi ko akalaing kakailanganin kong maging. Dahan-dahang bumukas ang pinto na para bang ang universo mismo ay pinapahaba ang sandali. Iniinat ang bawat segundo hanggang sa maging isang kawalang hanggan. Siya ang unang lumabas, na may magulong buhok na nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa init ng katatapos lang na intimasya. Nakangiti pa rin siya ng bahagya dahil sa isang bagay na sinabi ng lalaki. Isang pribadong ngiti na hindi kailanman naging para sa akin. Ang kanyang blusa ay kalahati pa lang na nakabutones at nang magtama ang aming mga mata, ang ngiting iyon ay agad na namatay. Para akong nakakita ng isang taong nalulunod sa tuyong lupa. Lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang multong pamumutla na nagpamukha sa kanyang halos transparent sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw ng pasilyo. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig, na para bang may gusto siyang sabihin ngunit walang tunog na lumabas. Sa likod niya, natigilan si Miguel Reyes sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat sa pagitan naming dalawa, huli na para maintindihan na hindi ito isang pagkakataon. Tumayo lang ako doon, ganap na tahimik. Hawak ang maliit na kamera sa aking kamay. Ang pulang ilaw ay patuloy na kumikislap sa pagitan namin tulad ng isang artipisyal na puso, tumitibok sa ritmo ng revelasyong ito. Wala akong sinabi. Walang mga salita na maaring makuha ang aking nararamdaman sa sandaling iyon. Ang kakaibang halo ng pagpapatunay at pagkasira. Tama ako sa lahat ng oras, ngunit ang pagiging tama ay hindi kailanman naging ganito kasakit. Jose, sa wakas ay bulong niya, ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang basag na pakiusap. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng pinaghalong takot at pagkakasala. Jose, ako, hindi ko siya pinutol. Patuloy ko lang siyang tinitigan, hinayaan ang katahimikan na gawin ang trabahong hindi kailanman magagawa ng mga salita. Gusto kong maramdaman niya ang katahimikan na iyon, na langhapin ito, na maunawaan ang bigat ng kanyang mga pinili. Ang pasilyo ay tila walang katapusan sa magkabilang direksyon. Ang mga ilaw ay kumikislap sa itaas na para bang kahit ang gusali mismo ay hindi komportable sa eksenang nagaganap. Humakbang siya palapit sa akin, ngunit bahagya akong umatras, pinapanatili ang distansya. Ayoko ng kanyang haplos, ayoko ng kanyang kalapitan. Lahat sa kanya ay biglang tila kontaminado, na bahira ng kataksilan. Si Miguel ay nanatili sa pintuan ng silid. Tila hindi makapagpasya kung mananatili o aalis, natrap sa kumpirmasyong ito.
na marahil ay hindi niya kailanman naisip. Gaano katagal? Sa wakas ay tanong ko. Ang boses ko ay lumabas na mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Walang sigaw, walang pagwawala. Isang simpleng tanong lamang na naglalaman ng maraming buwan ng hinala at sakit. Umiling siya, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito ang iniisip mo. Gaano katagal, Teresa? Inulit ko, mas matatag ngayon. Ang kanyang pangalan sa aking bibig ay kakaiba na ngayon na para bang pag-aari ng isang estranghero at hindi ng babaeng nakasama ko sa buhay sa loob ng mahigit isang dekada. 6 na buwan, bulong ni Miguel mula sa pintuan, ang kanyang boses ay malalim at nahihiya. Kahit papaano, meron siyang dangal na aminin ang totoo. 6 na buwan na. 6 na buwan, kalahating taon ng kasinungalingan, ng mga detalyadong panlilinlang, ng mga gabi kung saan siya umuuwi ng late na may perpektong mga dahilan. Kalahating taon ng paghalik sa akin sa pisngi habang iniisip ang ibang lalaki. Kalahating taon ng pagtulog sa tabi ko habang nangangarap na mapunta sa kanyang mga braso. Ang bilang na iyon ay bumaon sa aking dibdib na parang isang patay na bigat. Mahal mo ba siya? Tinanong ko siya. Pinanatili ang aking mga mata na nakatitig sa kanya. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan kung pinalitan ako. O kung ako ay isang maginhawang option lamang habang siya ay nag-e-explore ng isang bagay na mas kapanapanabik. Ibinuka ni Teresa ang kanyang bibig. Pagkatapos ay isinara ito. Ang pagdududa sa kanyang mukha ay nagbigay sa akin ng mas maraming sagot kaysa sa anumang salita na maaaring ibigay. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Isinugal niya ang aming pagsasama, ang aming kasaysayan, para sa isang bagay na hindi niya man lang kayang tukuyin. Iyon, sa paanuman, ay nagpalala pa ng lahat. Makinig ka, nagsimula siya, sa wakas ay nakahanap ng boses. Alam kong napakasama ng itsura nito, pero kailangan nating mag-usap. Maaayos natin ito. Kaya natin aayusin ito? Inulit ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Aayusin ang 6 na buwan ng kataksilan? Aayusin ang bawat kasinungalingan na sinabi mo sa akin? Bawat oras na hinalikan mo ang aking mga labi pagkatapos mong halikan ang kanya? Iyon ba ang gusto mong ayusin? Bahagya kong inikot ang kamera, hinayaan siyang makita ang device na nakakuha ng kanyang paglabas mula sa silid, na nag-record ng kanyang mukhang may sala, ng kanyang magulong damit, ang hindi matitinag na ebidensya ng kanyang kataksilan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maunawaan ang mga implikasyon. Hindi ko lang siya nahuli, na idokumento ko siya. Nire-record mo ba ako? Tumaas ang kanyang boses. Ang pagtataka ay humalo sa pagkasindak. Na para bang ako ang kontrabida sa kwentong ito. Na para bang ang pagdodokumento sa kanyang kataksilan ay mas masahol pa kaysa sa mismong kataksilan. Kailangan kong malaman ang totoo, simpleng sabi ko. Kailangan ko ng higit pa sa iyong mga kasinungalingan at iyong mga pagtanggi. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang matagal nang alam ng puso ko. Si Miguel sa wakas ay kumilos. Humakbang pasulong na may mga kamay na nakataas bilang tanda ng kapayapaan. Tingnan mo, Jose, alam kong mahirap ito pero huwag kang maglakas loob. Putol ko sa kanya, ang boses ko ay naging bakal. Huwag kang maglakas loob na sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman ko o kung ano ang mahirap. Pinili ninyo ito. Pareho ninyo itong pinili. Nabuhay kayo sa kasinungalingang ito sa loob ng 6 na buwan habang ako ay nababaliw sa pag-question sa sarili kong katinuan. Iniisip kong paranoid lang ba ako, kung nag-i-imagine lang ako. At sa lahat ng oras na iyon kayo, hindi ko matapos ang pangungusap. Ang mga salita ay bumara sa aking lalamunan, sinakal ng emosyon na sa wakas ay nagbabantang umapaw. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali, huminga ng malalim, itinulak ang lahat pabalik. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong masira. Hindi dito. Hindi ngayon. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, si Teresa ay may mga luha na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ko naramdaman ang pagnanasang aliwin siya tulad ng dati. Ang mga luhang iyon ay hindi para sa akin. Iyon ay para sa kanyang sarili, para sa pagkakahuli, para sa mga kahihinatnan na kailangan na niyang harapin ngayon. Sorry, humikbi siya. Sorry talaga, Jose. Hinding-hindi ko ginustong malaman mo sa ganitong paraan. Hinding-hindi ko ginustong saktan ka. Pero sinaktan mo ako. Sagot ko, ang boses ko ay nakakagulat na matatag. Sinaktan mo ako araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Bawat halik sa pisngi,
Bawat mahal kita na binigkas ng walang kahulugan. Bawat gabi na nagpapanggap kang pagod para maiwasan ang aking haplos. Lahat iyon ay isang mabagal na patalim na tumatarak sa aking likuran. Tumabi ako itinuturo ang malayang daan sa pasilyo. Ngayon umalis ka na, kayong dalawa, umalis na kayo. Muling humakbang si Teresa palapit sa akin, iniabot ang kanyang kamay. Pakiusap, Jose. Kailangan nating pag-usapan ito. Hindi mo pwedeng basta na lang, hindi pwedeng umalis, tapusin ito. Pinanood kita, Teresa. Pinanood ko kayo ni Miguel na pumasok sa kwartong ito na parang walang ibig sabihin, na parang walang halaga ang ating mga sumpaan. Nakunan ko lahat. At ngayon alam ko na kung sino ka talaga. Wala nang dapat pag-usapan. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang desperasyon ay nagbigay daan sa isang bagay na mas madilim. Takot. Nagsisimula na niyang maintindihan ang mga epekto ng kanyang ginawa, ng kung ano ang naidokumento ko na ngayon. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, na gustong-gusto ako at hindi kailanman naghinala. Lahat ng iyon ngayon ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid. Anong gagawin mo diyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos bulong na lang, itinuturo ang kamera gamit ang nanginginig na kamay. Hindi ako sumagot. Hinayaan kong lumutang ang tanong sa hangin sa pagitan namin. Hinayaan kong bumaon ang kawalan ng katiyakan sa kanya tulad ng isang mabagal na lason. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam ng walang kontrol, nang hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Na mabuhay na may bigat ng iyong sariling mga aksyon na nakabitin sa itaas niya, tulad ng isang espada ni Damocles. Tumalikod ako para umalis, ngunit huminto pagkatapos ng ilang hakbang. Nang hindi lumingon sa kanya, sinabi ko, sa loob ng 12 taon akala ko kilala kita. Akala ko isang team tayo na kaya nating harapin ang kahit ano nang magkasama. Pero ang taong ikaw ngayon, ang taong kayang magsinungaling ng ganoon kadali, na kayang makisalo sa kama sa akin at pagkatapos ay sa ibang lalaki nang walang bakas ng pagsisisi, ang taong iyon ay isang ganap na estranghero sa akin. Naglakad ako sa pasilyo, ang aking mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan na naiwan. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita muli ang kanyang mukha, ang imahe ng kanyang mukhang may sala, ng kanyang takot at kahihiyan, ay nakatatak na sa aking alaala ng mas malalim kaysa sa kayang gawin ng anumang video. Habang naghihintay ng elevator, narinig ko ang kanyang mga pigil na hikbi sa likuran ko. Isang bahagi sa akin, isang maliit at hangal na bahagi, ang gustong bumalik, aliwin siya, ayusin ang mga bagay tulad ng palagi kong ginagawa. Ngunit ang bahaging iyon ay namamatay na. Napapalitan ng isang bagay na mas matigas, isang bagay na nakakaintindi na ang ilang mga sirang bagay ay hindi na maayos at hindi na dapat ayusin. Bumukas ang mga pinto ng elevator at pumasok ako, pinindot ang pindutan para sa ground floor. Habang bumababa ako, may naramdaman akong kakaiba sa aking dibdib. Hindi ito kasiyahan o tagumpay. Mas parang kalinawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, alam ko kung saan ako nakatayo. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kahit papaano ay matibay. Kahit papaano ay totoo. At bagamat wala akong naramdaman na kahit anong malapit sa kapayapaan, may naramdaman akong malapit dito. Isang uri ng malamig at matigas na pagtanggap na ang lalaking ako kaninang umaga ay wala na. Namatay siya sa pasilyo na iyon at sa lugar niya ay may bagong isinilang. Isang tao na tumingin sa kataksilan ng diretso sa mata at nakaligtas. Isang tao na hindi na magpapaloko o magmamanipula sa mga walang lamang pangako at peking ngiti. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa lobby, humakbang ako palabas. Ramdam ang bigat ng kamera sa aking bulsa. Hindi lang ito isang aparato. Ito ay kapangyarihan. Ito ay katarungan. At bagamat hindi ko pa alam kung paano ko ito eksaktong gagamitin, alam kong pagdating ng tamang oras, magiging handa ako. Nang gabing iyon, pabalik sa sarili kong silid, naupo ako sa gilid ng kama habang nakabukas ang aking laptop sa mesa. Ang screen ay kumikinang sa dilim, nagbibigay ng malaasul na anino sa mga puting pader ng hotel. Isinaksak ko ang camera at na-download ang lahat ng nilalaman. Ngayon kailangan ko lang humanap ng lakas ng loob para panoorin ito. Pinindot ko ang play at ang imahe ay nabuhay. Ang kalidad ay hindi perpekto, medyo malabo dahil sa distansya at madilim na ilaw ng pasilyo, ngunit sapat na malinaw.
Nakita ko ang pinto ng room 412 na sarado sa loob ng mahabang minuto. Ang time counter ay dahan-dahang umuusad sa sulok ng screen. Binilisan ko ang playback, pinapanood ang paglipas ng mga oras sa loob ng ilang segundo hanggang sa wakas ay may napansin akong paggalaw. Bumubukas ang pinto. At naroon siya. Ang asawa ko, si Teresa. Ang babaeng pinangakuan kong makakasamang tumanda, ang humawak sa aking kamay sa libing ng aking ama, ang umiyak sa tuwa nang lumipat kami sa aming unang apartment ng magkasama. Ngunit ang bersyon na ito sa kanya ay iba. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, hindi kapag tinitingnan niya ako. Mayroon siyang kislap pagkatapos ng intimasiya, ang pagiging malambot sa kanyang mga kilos na nagmumula sa pagiging ganap na ibinigay sa ibang tao. Ipinaus ko ang video sa sandali bago niya ako makita. Ang kanyang ngiti ay napakatotoo, napakalaya. Naisip ko kung kailan ang huling beses nang umiti siya ng ganoon para sa akin. Mga taon? Mga buwan? Marahil ay hindi kailanman. Marahil ay palagi siyang isang edited version ng kanyang sarili sa akin. Itinatago ang kanyang tunay na sarili para sa mga sandaling tulad nito. Para sa mga walang pangalang silid ng hotel kasama ang mga lalaking hindi niya asawa. Pinagpatuloy ko ang playback. Nakita ko ang eksaktong sandali na nagtama ang aming mga mata sa pasilyo. Para akong nanonood ng isang kristal na nababasag sa slow motion. Lahat ng kagalakang iyon ay agad na nawala sa kanyang mukha, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Ang kanyang bibig ay bumukas sa isang tahimik na, "Oh." Sa likod niya, natigilan si Miguel na parang isang hayop na nahuli sa mga ilaw ng kotse. Inulit ko ang sandaling iyon at pinanood muli, at muli, at muli. Mayroong isang bagay na nakaka-hypnotize dito. Sa maliit na segundo kung saan ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay gumuho. Iyon ang totoong Teresa, ang nagtatago sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan. Takot, may kasalanan, nahuli. Ang audio ay mahina ngunit naririnig. Narinig ko ang sarili kong boses, nakakagulat na kalmado, nagtatanong, gaano katagal? Narinig ko ang sagot ni Miguel. 6 na buwan. Nanikip muli ang aking sikmura kahit alam ko na ang bilang na iyon. Ang marinig ito sa kanyang boses, na may kasamang pagkatalo, ay ginawa itong mas totoo sa ibang paraan. Nagpatuloy ako sa panonood. Ang buong kumpirmasyon ay naganap sa screen, bawat salita, bawat kilos ay nakuha ng maliit na kamera na iyon. Nakita ko ang aking sarili na nananatiling matatag, hindi sumisigaw, hindi nawawalan ng kontrol. Isang bahagi sa akin ang nakaramdam ng pagmamalaki dahil doon. Sa aking mga pantasya tungkol sa pagtuklas sa kanya, palagi kong naiisip ang aking sarili na sumisigaw, nagsisira ng mga bagay. Marahil ay sinusuntok pa si Miguel. Ngunit ang realidad ay iba. Ito ay malamig, kalkulado, may dignidad. Hindi ko siya binigyan ng drama na marahil ay inaasahan niya. Nang ipakita ng video ang aking likod na papalayo sa pasilyo, ipinaus ko itong muli. Ang huling imahe ay si Teresa na nakatayo sa pasilyo kasama si Miguel na lumabas sa likuran niya. Parehong nakatingin sa akin habang papalayo na may mga ekspresyon ng pagkabigla at pagkalito. Ito ay perpekto. Ito ang lahat ng kailangan ko. Ngunit nagpatuloy ako. Ang kamera ay patuloy na nag-record pagkatapos kong umalis. Kinukuha ang kanilang mga apurahang bulungan, ang kanilang mga nerbiyos na kilos. Nakita ko kung paano tinakpan ni Teresa ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Nakita ko si Miguel na sinusubukang aliwin siya, ang kanyang kamay sa likod nito, may ibinubulong sa kanyang tainga. Pagkatapos ay pareho silang bumalik sa silid at nagsara ang pinto. Nagpatuloy ang pag-record, ipinapakita ang walang laman na pasilyo sa loob ng maraming oras. Mayroong isang bagay na nakakagambala dito, sa panonood ng espasyong iyon na naging entablado ng aking pagkawasak ngayon, ay ganap na walang pakialam, na may mga taong paminsan-minsan na dumadaan na walang alam sa trahedyang naganap doon. Isang matandang mag-asawa ang naglakad sa harap ng kamera na tumatawa sa isang bagay. Isang empleyado ng room service ang nagtulak ng kanyang cart na puno ng malinis na tuwalya. Nagpatuloy ang buhay, walang pakialam sa aking sakit. Isinara ko ang laptop at naupo sa dilim ng matagal. Ang aking mga mata ay mahapdi, hindi dahil sa luha, kundi sa pagod sa pagtitig sa screen na iyon. Sa paulit-ulit na pagbabalik tanaw sa sandaling iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang imaheng iyon.
Si Teresa na lumalabas sa silid na iyon, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang ngiti ng kasiyahan na natigilan sa kanyang mukha. Nagsalin ako ng isa pang whiskey mula sa minibar. Siguradong kumikita ng malaki ang hotel na ito sa pag-inom ko ng alak sa nakalipas na 24 na oras. Ang kulay amber na likido ay kumikinang sa baso, sumasalamin sa madilim na ilaw ng lungsod na pumapasok sa bintana. Ang Manila ay buhay pa rin sa labas, walang pakialam sa aking personal na krisis. Mga restaurant na puno ng mga taong naghahapunan, mga bar kung saan ang mga mag-asawa ay nagtatawanan at naghahalikan, mga apartment kung saan ang mga pamilya ay nanonood ng TV ng magkakasama. Ang mundo ay patuloy na umiikot habang ang sa akin ay ganap na huminto. Binuksan ko muli ang laptop. Kailangan kong gumawa ng mga kopya. Nagpasok ako ng isang bagong USB na binili ko para mismo dito. Habang lumilipat ang mga file, nagsimulang magtrabaho ang aking isipan. Ano ang gagawin ko dito? Ang tanong ay hindi kung gagamitin ko ito, kundi paano at kailan. Maaari ko siyang harapin gamit ito. Maaari kaming umupo sa sala ng aming apartment, i-play ang video, at pilitin siyang panoorin kung ano ang ginawa niya. Ngunit bibigyan ko siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili, umiyak, mangakong magbabago, at alam ko na ayoko niyon. Ayoko ng kanyang mga luha o ng kanyang mga pangako. Ang anumang namamagitan sa amin ay patay na, pinatay ng 6 na buwan ng maingat na panlilinlang. Maaari ko itong ipadala sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina na tumatawag sa aking anak at nagbe-bake ng paborito kong cake sa tuwing bibisita kami sa kanila. Ang kanyang ate na nagpakilala sa amin maraming taon na ang nakalipas sa party na iyon sa universidad. Karapat dapat nilang malaman kung anong uri talaga siya ng tao. Ngunit magiging malupit yon hindi lang kay Teresa kundi pati na rin sa kanila. Bakit ko sisirain ang kanilang pananaw sa kanilang anak, sa kanilang kapatid? Maaari ko itong ipadala sa HR ng kanilang kumpanya. Si Teresa at Miguel ay nagtatrabaho sa iisang consulting firm. Isa sa mga malalaking kumpanya na may mahigpit na patakaran tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng mga empleyado, lalo na sa pagitan ng isang supervisor at isang nasasakupan. Tiyak na magkakaroon iyon ng mga kahihinatnan, ngunit marahil ay sobra masyadong mabilis. Gusto kong magdusa siya. Oo, ngunit gusto kong ito ay isang mabagal na pagdurusa, yung tipo na kumakain sa iyo mula sa loob. Natapos ang paglipat ng file na may maliit na tunog ng kumpirmasyon. Tinanggal ko ang USB at hinawakan ito sa aking kamay. Ito ay isang maliit na bagay, hindi mas malaki kaysa sa aking hinlalaki, ngunit naglalaman ito ng purong dinamita. Ang kapangyarihang sirain ang buhay na binuo ni Teresa, hindi lang sa akin kundi pati na rin sa kanyang trabaho, kanyang reputasyon, kanyang hinaharap. Inilagay ko ang USB sa aking pitaka at pinura ang mga orihinal na file mula sa kamera. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pinlano. Inilagay ko ang kamera sa bedside table at binuksan itong muli. Itinutok sa walang laman na silid. Hinayaan ko itong mag-record, kinukunan ng kawalan. Ang magulong kumot ng kama kung saan hindi ako natulog. Ang halos walang lamang minibar. Ang tanawin ng Manila mula sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap na parang mga nahulog na bituin. Gusto kong i-record nito ang iniwang kawalan. Gusto kong idokumento ang pagkawala na ito, ang espasyong ito kung saan dating umiral ang isang pagsasama, ngunit ngayon ay wala nang natira kundi mga walang pangalang silid ng hotel at mga sirang puso. Hindi ko alam kung bakit ito tila mahalaga sa akin, ngunit sa panuman ito ay. Humiga ako sa kama ng bihis pa rin. Nakatitig sa pulang ilaw ng kamera na kumikislap sa dilim. Bukas, kailangan kong umuwi. Kailangan ko siyang harapin muli sa pagkakataong ito sa aming ibinahaging teritoryo. Napapaligiran ng lahat ng kasinungalingan na pinagsaluhan namin. Kailangan kong matulog sa kama na pinagsaluhan namin. Alam na may iba siyang pinagsasaluhan. Ngunit sa ngayon sa gabing ito mag-isa ako kasama ang aking naidokumentong katotohanan. Ang USB sa aking pitaka ay parang pagdadala ng isang hindi pa sumasabog na granada. Anumang oras ay maaari akong magpasya na ihagis ito at panoorin ang pagsabog ng buhay ni Teresa. O maaari ko itong itago, hayaan ang kaalaman sa pagkakaroon nito na unti-unting kumain sa kanya mula sa loob. Habang nakakatulog ako, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Gaano katagal siya mabubuhay nang hindi alam kung kailan babagsak ang isa pang sapatos?
Gaano katagal siya makakapag-function alam na sa isang lugar ay may umiiral na hindi matitinag na ebidensya ng kanyang kataksilan, handang ibunyag anumang oras na magpasya ako? Ang sagot, natanto ko ng may mapait na ngiti sa dilim, ay eksakto kung ano ang gusto kong malaman. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay o agaran. Maaari itong maging tahimik, mapagpasensya, kasing maingat ng mga kasinungalingan na sinabi niya sa akin sa loob ng kalahating taon. At mayroon akong lahat ng oras sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay isang obra maestra ng pag-arte. Umuwi ako kinabukasan mula sa hotel, na para bang galing talaga ako sa Cebu para sa conference. Sinalubong ako ni Teresa sa pinto na may bahagyang nakatagong tensyon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin para sa anumang pahiwatig ng kung ano ang susunod. Binigyan ko siya ng isang mekanikal na halik sa pisngi at iniwan ang aking maleta sa pasukan. "Kumusta ang biyahe?" Tanong niya sa boses na sinusubukang maging kaswal, ngunit bahagyang nanginginig sa mga gilid. "Produktibo," sagot ko nang hindi nagpapaliwanag, dumiretso sa banyo. Ramdam ko ang kanyang tingin na tumatagos sa aking likuran habang paakyat ako ng hagdan. Nang gabing iyon, tahimik kaming naghapunan. Sinubukan niyang magsimula ng mga pag-uusap ng maraming beses. Pinag-uusapan ang kanyang weekend, kung paanong ang despedida de soltera ng kanyang kaibigan ay mainip at umuwi siya ng maaga dahil sa sakit ng ulo. Bawat kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig ng may parehong kadalian tulad ng dati, pinakinis ng maraming buwan ng pagsasanay. Tumango ako, bumulong ng maiikling sagot, hinayaan siyang magsalita hanggang sa ang katahimikan sa pagitan namin ay naging masyadong mabigat para balewalain. Sa kama ng gabing iyon, yumakap siya sa akin tulad ng dati niyang ginagawa. Ang kanyang katawan ay kakaiba na ngayon kontaminado, ngunit hinayaan ko siya. Bahagi ng aking plano ay kailangan niyang maniwala na baka nagkamali ako, na baka hindi ako ganap na sigurado sa aking nakita. Kailangan kong maramdaman niyang ligtas siya bago bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. 2 linggo ko siyang pinagmasdan na parang isang siyentipiko na nag-aaral ng isang espesimen. Nakita ko siyang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono, nagbubura ng mga mensahe, gumagawa ng mga dahilan para umalis sa silid kapag may mga tawag. Napansin ko kung paano pilit ang kanyang tawa, kung paanong walang laman ang kanyang mga yakap. Alam niyang alam ko, ngunit hindi siya sigurado kung hanggang saan ang aking kaalaman. Ang kawalan ng katiyakan na iyon ay unti-unting pumapatay sa kanya. Sa panahong iyon pinagtrabahuhan ko ang aking plano. Bumili ako ng isang bagong USB na kapareho ng mayroon na ako. Isang generic na modelo na mabibili sa anumang tindahan ng electronics. Na-download ko ang video dito gamit ang isang pampublikong computer sa isang library sa kabilang panig ng lungsod, isang lugar kung saan luma at malabo ang mga security camera. Gumamit ako ng disposable gloves para walang maiwang marka. Bawat detalye ay mahalaga. Pagkatapos ay dumating ang pinakamaselang bahagi, ang paghahatid. Hindi ko ito maaaring ipadala ng direkta sa kanya nang hindi inilalantad ang aking pagkatao. Kailangan kong makarating ito sa kanya sa paraang tila anonymous, nagbabanta, na para bang may ibang nakatuklas ng kanyang lihim. Isang tao na maaaring naghihintay ng perpektong sandali para ibunyag siya sa publiko. Pumili ako ng isang simpleng Manila envelope, walang anumang marka. Sa loob ay inilagay ko lamang ang USB, walang tala, walang paliwanag. Ang kalabuan ay mas nakakatis kaysa sa anumang nakasulat na banta. Nag-drive ako patungo sa isang post office box sa isang lugar kung saan hindi pa kami kailanman nagkasama, sa labas ng Manila, at inihulog ito sa loob. Inadres ko ito sa aming tirahan, ngunit sa kanyang pangalan lamang. Alam kong bubuksan niya ito bago ako umuwi mula sa trabaho. Ang paghihintay ay napakasarap. Sa loob ng 3 araw, nabuhay ako sa pag-asa na malaman na anumang oras ay darating ang sobre na iyon at magsisimulang gumuho ang kanyang mundo. Nagulat ako kung gaano ako kakalmado, kung gaano ako nakatuon. Ang sakit ay napino at naging isang bagay na mas dalisay, mas kapaki-pakinabang. Hindi na ako ang biktima na umiiyak sa dilim. Ako na ang arkitekto ng isang maingat na katarungan. Sa ika-4 na araw pag-uwi ko galing sa trabaho, alam ko agad na dumating na ito. Nakaupo si Teresa sa sofa sa sala. Ang mukha ay maputla na parang papel. Ang bukas na Manila envelope ay nasa coffee table sa harap niya. Ang USB ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang mga buko ay puti sa higpit ng pagkakahawak. "Jose,"
Bulong niya nang makita ako. Basag ang kanyang boses. Jose, may nag-record sa atin. May nakakaalam. Dahan-dahan kong hinubad ang aking jacket. Isinabit ito sa likod ng isang upuan. Anong pinagsasabi mo? May video, sabi niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mula sa hotel, noong araw na iyon, may nagmamanman sa atin at nirecord ang lahat. Nagpanggap akong nalilito, lumapit sa mesa. Anong hotel? Anong araw ang sinasabi mo, Teresa? Nakita ko kung paano nagtrabaho ang kanyang isipan. Sinusubukang magpasya kung magpapatuloy sa pagsisinungaling o sa wakas ay aamin na. Nanalo ang desperasyon. Yung hotel kung saan ako nakipagkita kay Miguel. May video namin na lumalabas sa kwarto. Mo na kinukumpirma kami sa pasilyo. Napahagulgol siya. Ikaw ba yon? Sinundan mo ba kami? Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Hinayaan ang katahimikan na lumawak. Paano kung ako nga? Ikaw ba ang nagpadala nito? Itong USB? Tanong niya. Hawak ito na parang nakakapaso. Mahalaga pa ba? Mahinahon kong sagot. Mahalaga ba kung sino ang nagpadala o mahalaga na umiiral ito? Humagulgol siya, tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Anong gusto mo? Gusto mo ng diborsyo? Gusto mo ng… Ano? Gusto kong mabuhay ka ng may ganito, simpleng sabi ko. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko sa loob ng maraming buwan habang nagsisinungaling ka sa aking mukha. Ang paranoia, ang kawalan ng katiyakan, ang hindi alam kung kailan sasabog ang lahat, iyon ang gusto ko. Pakiusap niya. Pakiusap kung may iba pang kopya, sirain mo na. Maipapaliwanag ko ang lahat. Pwede tayong mag-therapy. Maayos natin ito. Tumayo ako para umalis, ngunit huminto sa may pinto. Wala nang dapat ayusin, Teresa. Hindi ako nagtitiwala sa iyo. Hindi kita nire-respeto at tiyak na hindi na kita mahal. Ang natitira na lang sa pagsasamang ito ay ang mga papeles. Sa mga sumunod na linggo, isinagawa ko ang ikalawang yugto. Gamit ang isa pang pampublikong computer at isang anonymous na email account na ginawa para mismo dito, nagpadala ako ng kopya ng video sa HR department ng kanilang kumpanya. Hindi ako nagdagdag ng komento, hindi ako gumawa ng mga akusasyon. Ang video lang, hinayaan itong magsalita para sa sarili. Ang iskandalo ay kumalat na parang isang kontroladong sunog. Hindi ito agaran o pasabog, ngunit dahan-dahang tumagos sa kumpanya na parang usok sa pagitan ng mga bitak. Una, nagkaroon ng tahimik na panloob na investigasyon. Pagkatapos ay mga pulong sa likod ng mga saradong pinto. Ipinatawag si Teresa sa HR kung saan kinailangan niyang aminin ang relasyon. Sumailalim din si Miguel sa parehong interogasyon. Hindi kayang bayaran ng kumpanya ang isang pampublikong iskandalo. Sa halip ng mga dramatikong pagkakatanggal, nagkaroon ng mga voluntaryong paglilipat. Si Miguel ay inilipat sa opisina sa Davao, epektibo agad. Si Teresa ay na-demote, tinanggalan ng kanyang tungkulin bilang project manager, at inilagay sa isang administratibong posisyon na walang hinaharap. Walang opisyal na pinarusahan, ngunit pareho silang epektibong na-neutralize. Nagsimulang tratuhin siya ng iba ng mga kasamahan. Ang mga imbitasyon para sa tanghalian ay tumigil. Ang mga mahahalagang proyekto ay ipinagkait sa kanya. Walang nagsasabi ng kahit ano ng direkta, ngunit alam ng lahat. Sa isang corporate office, ang pagiging paksa ng tsismis ay isang paraan ng mabagal na pagkamatay sa lipunan. Sinubukan ni Teresa na kausapin ako tungkol dito. Alam kong ikaw ang nagpadala noon, sabi niya sa akin isang gabi. Alam kong gusto mong sirain ang karera ko. Ang karera mo ay sinira ang sarili nito nung nagpasya kang makipagtalik sa iyong boss. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa librong binabasa ko. Idinokumento ko lang ang katotohanan. Kung ano ang ginawa nila sa impormasyong iyon ay pagpapasya na nila. Sisirain mo ba ang lahat sa buhay ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong galit at desperasyon. Hindi ko kailangang sirain ang kahit ano. Sabi ko sa wakas ay tiningnan siya. Ginawa mo na ang trabahong iyon. Siniguro ko lang na may mga kahihinatnan. Habang gumuho ang kanyang mundo, sinimulan kong muling buuin ang akin. Lumipat ako mula sa apartment na pinagsaluhan namin patungo sa isang bagong lugar, malapit sa BGC, isang modernong kondo, sa isang gusaling walang kasaysayan, walang pinagsamahang alaala. Bawat kasangkapan ay bago,
bawat plato, bawat tuwalya. Gusto ko ng isang espasyong ganap na malaya sa kanya, sa amin, sa lahat ng naging kami. Kumuha ako ng isang abogado sa diborsyo, isa sa pinakamahusay sa Manila. Ipinakita ko sa kanya ang video, ang mga patunay ng kataksilan, ang maingat na timeline na naidokumento ko. Ngumiti siya, isang profesional na ngiti na nagsasabing magiging madali ang kasong ito. Gamit ito, makakakuha tayo ng napakapaborableng mga kondisyon, sabi niya. Ang proseso ng diborsyo ay nakakagulat na sibilisado sa ibabaw, ngunit brutal sa mga detalye. Hindi makalaban si Teresa, wala siyang moral na basehan para gawin ito. Tinanggap niya ang halos lahat ng aking mga tuntunin. Marahil ay umaasa na sa pakikipagtulungan, ay hindi ko na ibubunyag pa ang higit sa naibunyag ko na. Hindi pa rin niya alam na ako ang pinagmula ng lahat ng kanyang kamakailang mga paghihirap. Sa panahong ito, sinimulan kong muling tuklasin ang aking sarili. Lumabas ako kasama ang mga kaibigan na napabayaan ko sa loob ng maraming taon ng pagsasama. Ibinalik ko ang mga libangan na tinalikuran ko. Tumakbo ako tuwing umaga sa kahabaan ng parke, naramdaman ang paglakas ng aking katawan habang nagsisimulang gumaling ang aking puso. Hindi pa ako naghahanap ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay tila isang masyadong malayong konsepto. Ngunit naghahanap ako ng kapayapaan at dahan-dahan natagpuan ko ito sa maliliit na gawaing ito ng muling pagtatayo. Isang araw halos 2 buwan pagkatapos kong ipadala ang unang USB, nakita ko si Miguel sa isang cafe malapit sa Ayala Triangle. Mag-isa siya, umiinom ng kape at tinitingnan ang kanyang telepono. Mukha siyang pagod, lumiit sa paanuman. Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng 1 segundo at nakita ko ang pagkilala. Pagkatapos ay kahihiyan, pagkatapos ay umiwas na lang siya ng tingin. Wala akong naramdaman, walang galit, walang kasiyahan, kawalan lang ng pakialam. Ang paghihiganti na tanto ko ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dignidad, sa pagtatatag na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, sa pagpapatunay sa aking sarili na hindi ako isang pasibong tanga na tatanggapin na lang na lokohin ng tahimik. At doon, nagtagumpay ako ng lubusan. Sinubukan ni Teresa na kontakin ako ng maraming beses pa. Bawat mensahe ay mas desperado kaysa sa nauna. Kailan ba ito matatapos? Sulat niya sa isa. Ano pa ang gusto mo sa akin? Sa isa pa. Wala akong sinagot. Ang aking katahimikan ang kanyang sagot. Matatapos ito kapag nagpasya akong tapos na at hindi pa dumarating ang sandaling iyon. Ang pagpirma ng diborsyo ay nakatakda sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos noon legal na wala na kaming ugnayan, magiging malaya siyang muling buuin kung ano ang natitira sa kanyang buhay at magiging malaya akong ipagpatuloy ang pagbuo ng akin nang wala siya bilang isang palaging anino. Hanggang doon nabuhay siya sa kawalan, naghihintay ng susunod na dagok ng susunod na revelasyon nang hindi alam na ang pinakamalaking pagpapahirap ay ang mismong paghihintay. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng pirmahan ng diborsyo. 6 na buwan ng muling pagtatayo ng aking buhay bawat piraso, tulad ng isang magpapalayok na humuhubog ng luwad pagkatapos masira ang lahat. Dumating muli ang taglagas sa Manila, pinipinturahan ang lungsod ng mga gintong at kayumangging kulay na palaging tila maganda sa akin, ngunit sa taong iyon ay tila may partikular na kahulugan. Para bang ang lungsod mismo ay nagpapalit ng balat kasabay ko. Ang aking buhay ay nakahanap ng bagong ritmo. Gumigising ako ng maaga tuwing umaga at tumatakbo sa parke habang nagsisimula pa lang ang araw na magbigay liwanag sa abot tanaw. Nabawasan ako ng timbang, lumakas ang katawan at may nagbago sa aking mukha. Napansin ng mga kaibigan na mukha akong iba, mas kalmado marahil o mas malakas. Hindi ako sigurado kung ano ito eksakto, ngunit alam kong ang lalaking ako 1 taon na ang nakalipas ay wala na. Binalikan ko ang aking trabaho bilang arkitekto ng may panibagong focus. Ang mga proyekto na dati ay tila paulit-ulit lang ngayon ay hinaharap ko ng may sariwang pagkamalikhain. Nagdisenyo ako ng isang bahay para sa isang batang mag-asawa sa labas ng lungsod. Puro malalaking bintana at bukas na espasyo. Marahil ay sumisimbolo sa aking sariling pagnanais para sa transparency at liwanag pagkatapos mabuhay ng matagal sa mga anino ng kasinungalingan. Ang proyekto ay nanalo ng isang maliit na parangal sa isang lokal na kompetisyon, isang bagay na hindi ko gaanong papansinin dati, ngunit ngayon ay parang isang pagpapatunay ng aking muling pagsilang.
Nagsimula akong makipag-date sa isang tao, bagaman ang makipag-date ay marahil isang masyadong malakas na salita. Si Elena ay isang ilustrador na nakilala ko sa isang art exhibit. Mas bata siya sa akin ng ilang taon, may nakakahawang tawa at isang paraan ng pagtingin sa mundo na tila nakakapresko sa akin. Hindi ko sinabi sa kanya ang mga detalye ng aking diborsyo, kundi ang mahahalagang bagay lamang. Isang pagsasamang natapos ng masama. Kataksilan, sakit. Hindi siya nagtanong pa at pinahahalagahan ko ang kanyang paggalang sa aking mga limitasyon. Hindi ako nagmamadali, sinabi niya sa akin isang hapon habang nagkakape kami sa poblasyon. Nasaktan na rin ako dati. Alam kong ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras. Ang kanyang katapatan ay parang sariwang tubig pagkatapos ng maraming taon ng pag-inom mula sa isang balon na kontaminado ng kasinungalingan. Hindi ako in love sa kanya, hindi pa. Marahil ay hindi na kailanman sa parehong matinding paraan na minahal ko si Teresa. Ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa nag-aalab na romantikong pag-ibig. Mayroong tiwala, respeto, isang matibay na pundasyon kung saan maaaring tumubo ang isang bagay na totoo kung pareho naming gugustuhin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nagmamadali na tukuyin kung ano ito. Umiiral lang ito at sapat na iyon. Kay Teresa, kaunti lang ang alam ko. Na-block ko na ang kanyang numero, ang kanyang mga social media, lahat ng daan kung saan maaari niya akong kontakin. Sa pamamagitan ng mga kaibigan namin, paminsan-minsan ay nakakarating sa akin ang mga pira-pirasong impormasyon. Lumipat siya sa isang mas maliit na apartment, umalis sa kanyang trabaho sa consulting firm, sinusubukang muling buuin ang sarili sa paanuman. Pinakikinggan ko ang mga balitang ito nang may parehong kawalan ng pakialam tulad ng pakikinig sa ulat ng panahon ng isang malayong lungsod. Interesante, marahil, ngunit walang kaugnayan sa aking pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos isang hapon ng Nobyembre, nakita ko siya. Naglalakad ako sa paligid ng BGC, naghahanap ng isang particular na bookstore na nagbebenta ng mga bihirang libro sa arkitektura. Malamig ang hangin. May pahiwatig ng lamig na nagbabadya ng nalalapit na taglamig. Ang mga kalsada ay puno ng tao, ang karaniwang ingay ng Manila. At doon, nakatayo sa harap ng isang maliit na cafe, mag-isa, ay siya, si Teresa. Agad ko siyang nakilala sa kabila ng mga pagbabago. Mas maikli ang kanyang buhok, gupit sa isang modernong estilo na hindi niya kailanman ginamit dati. Nabawasan siya ng timbang, marahil sobra. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang mas lumubog kaysa sa naalala ko. Mas simple ang kanyang suot, maong at isang kulay abong sweater. Wala na ang profesional na estilo na dati niyang suot. Ngunit ang pinakanapansin ko ay ang kanyang mga mata. Kahit mula sa malayo, nakikita kong may nawala sa kislap ng mga ito. Mag-isa siya, hawak ang isang tasa ng kape gamit ang dalawang kamay na para bang kailangan niya ang init. Nakatingin sa kalsada na may walang lamang ekspresyon ng isang taong pisikal na naroroon ngunit wala sa isip. Mukha siyang mas maliit sa paanuman na parang binaluktot siya ng mundo. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang iglap. Nakita ko ang pagkilala na nagliwanag sa kanyang mukha. Agad na sinundan ng isang bagay na parang pagkasindak. Ibinuka niya ang kanyang bibig na para bang may sasabihin. Marahil ang pangalan ko. Marahil isang paghingi ng tawad. Marahil isang bati lang. Ngunit hindi ako huminto. Iniiwas ko ang aking tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Pinapanatili ang pare-parehong ritmo ng aking mga hakbang na para bang wala akong nakitang kakaiba. Narinig ko, o marahil ay naisip ko lang, ang isang mahinang tunog sa likuran ko, tulad ng isang buntong hininga o isang pigil na hikpi. Ngunit hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, wala akong interes sa kanyang sakit. Hindi ko naramdaman ang pangangailangang malaman kung ano ang iniisip o nararamdaman niya. Nagpatuloy ako sa paglalakad, naramdaman ang isang kakaibang bagay na lumalawak sa aking dibdib. Hindi ito kasiyahan na makita siyang ganoon. Hindi ito kagalakan sa kanyang maliwanag na paghihirap. Ito ay isang bagay na mas dalisay, mas simple. Ito ay kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, sa pagkakita sa kanya, wala akong naramdaman. Walang galit, walang lungkot, walang bakas ng pag-ibig na nanatili kahit pagkatapos ng galit. Isang ganap at perpektong kawalan ng pakialam. Para akong nakakita ng isang estranghero sa kalsada,
Isang taong bahagya akong nakikilala ang muka ngunit hindi ko pinapansin ang kwento. Nang gabing iyon, pabalik sa aking apartment, inilabas ko ang aking laptop. Sa loob ng maraming buwan, ang USB na may original na recording ay nanatili sa isang drawer ng aking mesa. Isang uri ng insurance policy na hindi ko na kailangang gamitin palampas sa 2 paunang beses na iyon. Itinago ko ito kung sakali nang hindi talaga alam kung anong sakali ang inaasahan ko. Ipinasok ko ang USB at tiningnan ang mga file na nilalaman nito. Ang video ng pasilyo ng hotel, ang sandaling iyon na natigil sa oras na naging sentro ng aking sakit sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko ito pinlay. Hindi ko na kailangang panoorin muli. Alam ko na ang bawat segundo, bawat ekspresyon, bawat salita. Iginilid ko ang cursor sa ibabaw ng file, pinanatili ito doon sandali. Ito na ang huling kopya. Matagal ko nang binura ang lahat, ngunit ito ay nanatili, tulad ng isang multo na hindi ko lubos na mabitawan. Ngunit ngayon pagkatapos makita si Teresa sa kalsada at maramdaman ang purong kawalan ng pakialam, natanto kong hindi ko na kailangan ang multong ito. Hindi ko kailangan ang patunay. Hindi ko kailangan ang pagpapatunay. Hindi ko kailangang tumingin pabalik at sabihing, narito ang ebidensya na tama ako. Dahil ang malaman na tama ako ay hindi na mahalaga. Ang katotohanan ay isinulat na muli ako. Pinago nito ang lalaking ako noon sa lalaking ako ngayon. Natapos na ng video ang layunin nito. Ito ang naging kasangkapan na kailangan ko para mabawi ang aking dignidad, para magtakda ng mga kahihinatnan, para pilitin ang pagtatapos sa isang bagay na matagal nang patay, ngunit patuloy pa ring gumagalaw dahil sa nakasanayan. Ngunit ang mga kasangkapan, kapag natapos na ang kanilang trabaho, ay itinatago o itinatapon. Pinindot ko ang delete. Isang pop-up window ang lumitaw. Sigurado ka bang gusto mong permanenteng burahin ang file na ito? Nag-click ako sa oo. Nawala ang file. Pagkatapos ay nilinis ko ang recycle bin, sinisigurado na walang natirang bakas. Na-format ko ang USB ng buo, pinatungan ang data ng maraming beses hanggang sa walang anumang maaaring makuha. Nang matapos ako, malinis na ang USB, birhen, handa na para sa isang bagong kwento. Hinawakan ko ito sa aking kamay sandali. Ang maliit na bagay na ito na may napakalaking kapangyarihan sa aking buhay sa loob ng halos 1 taon. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa isang drawer, isa na namang generic na USB sa gitna ng mga nakalimutang kable at adaptor. Hindi na ito espesyal, wala na itong ibig sabihin. Nagsalin ako ng isang baso ng alak, isang magandang klase na matagal ko nang itinago ng walang partikular na dahilan, at lumabas sa maliit na balkonahe ng aking apartment. Ang tanawin ay hindi kamangha-mangha, mga gusali lang at isang maliit na bahagi ng ilog sa malayo. Ngunit ito ay akin. Ang espasyong ito, ang buhay na ito, lahat ay akin sa paraang hindi ibinahagi, hindi nabahiran ng kataksilan. Nagpadala ng mensahe si Elena habang binubura ko ang video. Dinner bukas? May nakita akong bagong restaurant na sa tingin ko ay magugustuhan mo. Napangiti ako habang binabasa ito. Hindi pa ito pag-ibig, marahil ay hindi na kailanman sa ganoong nag-aalab at nakakaubos na paraan na naramdaman ko kay Teresa. Ngunit ito ay totoo, ito ay tapat, at mas mahalaga iyon kaysa sa anumang intensidad na binuo sa mga kasinungalingan. Sumagot ako, gusto ko yan. 8:00? Dumating agad ang kanyang tugon. Perfect. Kahit ang emoji ay nagpangiti sa akin. Napakalaking pagkakaiba nito, ang gaan na ito, ang pagiging simple. Walang pangalawang intensyon na kailangang alamin, walang mga nakatagong mensahe na kailangang suriin. Isang tapat na imbitasyon lamang at isang taos-pusong pagtanggap. Dahan-dahan kong ininom ang aking alak. Pinagmamasdan kung paano nagsimulang sumindi ang mga ilaw ng Manila habang lumulubog ang araw. Ang lungsod ay nagbabago sa gabi, tulad ng palagi nitong ginagawa, walang pakialam sa maliliit na trahedya at tagumpay ng tao na nangyayari sa loob nito. Nakakagaan ng loob sa paanuman ang kawalan ng pakialam na iyon. Isang paalala na ang aking sakit, gaano man kalaki ang tila, ay isang patak lamang sa karagatan ng mga karanasan ng tao na nasaksihan ng lungsod na ito. Sandali kong naisip si Teresa, kung ano ang itsura niya kaninang hapon. May bahagi sa akin na nagtaka kung ayos lang siya, kung nakahanap na siya ng anumang paraan ng kapayapaan. Ngunit ang bahaging iyon ay maliit,
Mahabagin sa paraang maaari kang makaramdam ng habag sa isang estranghero ngunit walang tunay na emosyonal na pamumuhunan. Hinihiling ko ang kanyang ikabubuti, siguro, sa parehong abstraktong paraan na hinihiling mo ang ikabubuti ng sino mang taong nagdurusa. Ngunit ang kanyang kaligayahan o kalungkutan ay hindi na konektado sa akin. Ang lalaking ako 1 taon na ang nakalipas, yung sumunod sa kanyang asawa sa hotel na iyon na may nakatagong kamera, ay makakahanap ng kasiyahan sa pagkakita sa kanya na ganoon. Mararamdaman niyang ang kanyang pagdurusa ay nagpapatunay sa kanyang sariling sakit. Ngunit ang lalaking iyon ay wala na. Sa halip ay may 1 taong nakakaintindi na ang tunay na paghihiganti ay wala sa pagpapahirap sa iba, kundi sa pagbuo ng isang buhay na napakakumpleto, at kasiya siya na ang kanilang pagkawala dito ay hindi lumilikha ng anumang puwang. Tinapos ko ang aking alak at pumasok muli sa apartment. Bukas ay magiging isang magandang araw. Mayroon akong presentasyon ng proyekto sa umaga, tanghalian kasama ang isang dating kaibigan na muli kong nakasama pagkatapos ng maraming taon na pagpapabaya, at pagkatapos ay hapunan kasama si Elena. Ang aking buhay ay puno ng mga totoong bagay, mga nahahawakan, mga tapat. Bago matulog, dumaan ako sa drawer kung saan ko itinago ang na-format na USB. Kinuha ko ito sa huling pagkakataon, hawak ito sa aking palad. Wala nang mahika dito ngayon, walang kapangyarihan, walang emosyonal na bigat. Ito ay plastic at mga circuit lang, kasing ordinaryo ng anumang bagay sa aking apartment. Itinapon ko ito sa basurahan, hindi seremonyal, hindi may pagdiriwang o pakiramdam ng dramatikong pagsasara. Pinitawan ko lang ito sa gitna ng mga tira ng kape, kaninang umaga at mga balot ng takeout na pagkain. Dahil iyon na lang ito ngayon, basura. Isang artifact mula sa nakaraang buhay na wala ng lugar sa aking kasalukuyan. Humiga ako ng gabing iyon na may naramdaman na hindi ko naramdaman sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi ito kaligayahan. Hindi yung tipo ng kagalakan na inilalarawan ng mga tao sa mga romantikong pelikula. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tumatagal. Ito ay kapayapaan. Ang kataksilan ni Teresa ay parang isang sunog na tumupok sa lahat ng akala kong alam ko, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tiwala, tungkol sa aking sarili. Ngunit mula sa mga abong iyon, may bagong lumitaw. Hindi ako ang parehong tao na ako bago siya, at tiyak na hindi ako ang taong ako noong kasal pa kami. Ako ay isang taong iba, isang taong hinubog sa apoy ng sakit at lumabas na mas matatag. Ang pag-ibig na walang respeto, natanto ko habang nakakatulog ako, ay isang mabagal na kamatayan. At ang kataksilan ay ang huling hininga lamang ng isang bagay na matagal nang namamatay. Masyadong matagal akong nagluksa para sa isang bersyon ni Teresa na hindi naman talaga umiral. Ngayon, sa wakas wala na akong pinagluluksaan. Ipinikit ko ang aking mga mata, naramdaman ang komportabling bigat ng kumot, naririnig ang malayong tunog ng buhay na lungsod sa labas ng aking bintana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nanaginip tungkol sa mga silid ng hotel o walang katapusang mga pasilyo. Nanaginip ako ng mga bukas na espasyo, ng arkitektura na hindi pa nadidisenyo, ng mga hinaharap na naghihintay na mabuo. At nang magising ako kinaumagahan, ginawa ko ito ng walang bigat ng mga multo ng nakaraan. Tapos na ang kwento. Hindi sa isang pasabog na paghihiganti o dramatikong mga kumpirmasyon, kundi sa tahimik na pag-unawa na ang ilang mga buhay ay talagang naghihiwalay at ayos lang nabitawan ang mga ito. Si Teresa ngayon ay isa na lamang papalabong anino sa aking alaala, isang aral na natutunan, isang kabanatang sarado na, at malaya na akong isulat ang mga susunod na kabanata nang wala siya, sa mga malinis na pahina at hindi nabahiran ng nakaraan. Sa wakas ganap at walang pag-aalinlangan malaya na ako,